Mga balitang dapat niyong malaman. Mga balitang dapat niyong pakinggan. Here now is 105.9 Wild FM News Bites. Wild FM News Bites. Check the time, it is now exactly 7 o'clock in the morning. And now for the news. Nagsunod sa established emergency response kag scene management protocols sa ilang pagresponde sang Iloilo City emergency responders sa stroke patient sa Balabago, Haro. Ini ang base sa resulta sa inisyal nga investigasyon nga ginpangunahan ni City Legal Officer Attorney Joseph Edward Areño. Sunod sa statement sa Iloilo City Government, ginplastar sa statement nga nabaton sa dispatch officer ang tawag alas 3:11 sang kaagahon nag-dispatch alas 3:13 kag nag-abot ang response team sa lugar alas 3:21. Pag-abot sa lugar sang ICER, naabutan sa responders ang nagtawag sa dispatch kag 3 ka teenagers. Ginpabudag sa statement nga gilayon nga gin-assess ang ICER ang kondisyon sa pasyente kag nakumpirmar nga wala sang vital signs, wala nagaginhawa, wala pulso, nagapalanggitom ang tuo nga guya kag mga kuko, gatiskog kag nagatiskog na ang mga kamot kag tiil kag fixed dilated ang pupils. Samtang naga-assess ang ICER, gilayon man nga ginpahibalo ang barangay Tanod kag ang pinakamalapit nga police station. Sang pag-abot sa kapulisan, ginsecure nila ang lugar paagi sa pagkordon kag ginpatuman ang mga kinahanglanon nga para sa posible nga crime scene investigation. Sa nag-abot ang himata sa pasyente, ginpabalo siya sang ICER sang status ng pasyente nga wala na sang vital signs. Gani nagdesisyon sila nga magtawag na lamang sa punerarya, mga kabiyanan. Isa sining nga sitwasyon, mga kabiyanan, now dapat siguro klaruhon gid sang aton nga member sang ICER. Bisin nga lead sang ICER man, amuning mga protocols, mga kabiyanan, di ano ang pagkita abisang ICER, mga kabiyanan, ano ang ginhimo nila, mga kabiyanan, nga mga tika nga basi ma-revive pa ang pasyente, or wala pag-abot, wala naging tsansa. Mas mayo gid nga kung maghatag sang statement, mga kabiyanan, ang mismo nga nagresponde dito, mga kabiyanan, para nga mangin klaro kag maplastar mayo. Iti sa subong, mga kabiyanan, sa inisyal nga investigasyon sang legal counsel, mga kabiyanan, sang city, mga kabiyanan, nga si Attorney Joseph Edward Areño, mga kabiyanan, daw kakulang pa ba? Daw ay pagid maplastar maayo, mga kabiyanan, ti inisyal pa man ni. And let's do hope, mga kabiyanan, nga sa pagplastar maayo kag maklaruhan gid, mga kabiyanan, mabalaan man sang pamilya, to be fair man sa pamilya, nga kung ano gid ang natabo, mga kabiyanan, parang hindi man magkahangawa or hindi man magduwa-duwa na ang pamilya, mga kabiyanan. So the time is now 7:03 in the morning. Samtang nakaagom naman sang pila sa wala nga parte sang dughan kag tuo nga ilok ang minor de edad sang ginbuno sang isa pa ka minor de edad sa barangay General Huge City proper. Kahapon, suno kay Police Captain Melchor Tolentino, OIC, sa Iloilo City Police Station 1, nagbisita lang siya sa iyang nobya nga ang suspect nga si alias Kik, 16 anyos nga tagalapas. Sa investigasyon, gintawag sang amay sang iyang nobya si Kik nga magsulod sa ilang balay. Samtang nagapasulod, ginbungguan ni alias Kulot, 17 anyos si Kik, kagang iyang nobya. Suno sa pulis, ginsumbag pagid ni Kulot si Kik. Tungod sini, ginbuno ni Kik si Kulot sa dughan kag ilok gamit ang folding knife nga iya nga taklos. Dindala sa ospital ang biktima, samtang yara naman sa kustodya sa Women and Children Protection Desk ang suspect, mga kabiyanan. Isa ka leksyon na din nga makuha mo, mga kabiyanan, nagay ka pasiga-siga. Ito, di ba? Kung base sa investigasyon, mga kabiyanan, binungguan ang isa ka bata. Pagbunggo sa isa ka bata, ginadala sumbag,
pag sumbag way kabalo tong nagbunggo kag nagsumbag nga may kargada galing ginsumbag ya kag ginbungguan kaduwagid ka igo mga kabyanan. Di mo na masiling nga self-defense, duwagid ka igo. Sa ilok kag sa lugan mga kabyanan. Amo nang isa sa mga leksyon nga makuha to dire, nagay pa isog-isog. Pero pamangkot naton mga kabyanan nga may dala si Kik mga kabyanan nga folding knife. Di ba? Hindi ayhan nga abot na ni Kik nga may nagakursonada sa ida sa muna nga lugar. Hindi ayhan mga kabyanan nga ining si Kik mga kabyanan may aras ang kontra na nga daan sa mga amo sina nga mga area. Para mo kung halimbawa wala ka lang sa may inubrahan, wala ka sang atraso mga kabyanan nga masigginala kay mo sa mga sundang, madala kay mo sa mga kargada, di ba? Kasi wala ka man sa laya mo, wala ka man sa may naagrabyado nga tao, unless otherwise mga kabyanan, kung may naagrabyado ka mo nga mga tao, may ara ka mo sang mga kontra at ilabalaban, paligurado. Hatag man ko dipensas ka o galingon mo di makon mo mga pilap lang anyos, 16 anyos, 17 anyos mga kabyanan, kabalo na mamuno ang amo niya sa una yung mga muni nga mga edad tumbo palmo tumbo palmo gira-giras bye-bye ano pagid obra-obra burador. Kita niyo subong? Kita niyo kung ano kadelikado subong sa mga pamatanon mga kabyanan. Perti kainit gid asang balatsagon sa mga pamatanon subong mga kabyanan nga hindi kakahatag kitar. So kinahanglan hindi nga mga butang mga kabyanan, kinahanglan na ma-address na ni mga kabyanan sa kada tagsa katagsa ka mga local government kay hindi man diri sa syudad sang Iloilo kundi sa bilog nga Pilipinas nga katabo ni ang mga pamatanon among nga panggabo nagligat to dito sa may Bilyato dito sa may Santo Niño Sur mga pamatanon kaagahon ka hinabuyanay ba to mayo lang tani kung kamo lang yung maigo kung magkalaigo labing mga panimalay sa ibang tao tapos sa mga ginikanan nila ang pamangkot kung lang mga kabataan nga mga nagalalagaw sa kaagahon wala ni ginatsikkyar sa mga ginikanan nila wala ni sa ginatsik sa mga ginikanan kibot ka lang nablang kung halimbawa magtadlong ng tiil sa mga kabataan nila dito mas lang gululuwa na yun nga ginahulat nyo pa nga madisgrasya mga kabataan ninyo antes nyo tatapon bo kaagahon ganilagaw-lagaw mga kabataan nagligad to nga mga sinimana ata dahil nabuyanay dito sa may sorsang sang bato kadamo-damo sa mga kabataan ginasaway lang sa mga pumuluyo mga kabyanan ting pamangkot naton ang mga ginikanan gaano kamuya sako gid kaagahon. may mga ginaubraman kamuya nga hindi kamo dapat madisturbo. Amo na nga bay ilang mga kabataan obra lang taliwat. Check the time. It is now 7:28 in the morning. Kasama si DJ Kula sa Morning Wild Drive.